Simulan na natin ang kwento ni Natoy. Panahon nito ng 1984. Lugar ng Maguindanao. Nagmamay-ari ang mga magulang ni Natoy ng 2 hektaryang lupain, kung saan ang mga nakatanim lamang roon ay mga puno ng niyog na pinagkukuhanan nila ng kanilang hanap buhay sa pagtutuba. Lingid sa kaalaman ng iba ay mayroon din silang 10 tauhan na madalas nilang kasama sa tuwing sila'y kumukuha ng tuba, at ang pinakamatanda na nga sa kanila roon at matagal nang nagtatrabaho sa kanila ay si Lolo Maning. Sambit na wika pa ni Larry na kaibigan ni Natoy. Natoy, tingnan mo yan si Lolo Maning. Ang tagal nang nagtatrabaho sa inyo. Nag-aaral pa nga tayo noon pero nandito na siya. Hanggang sa huminto na nga tayo ng pag-aaral para magtinda na lang ng tuba. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin si Lolo Maning. Tugong wika naman ni Natoy. Wala sigurong ibang makitang hanap buhay si Lolo Maning. Kaya magpanggang sa ngayon nagtatrabaho pa rin siya dito sa tubaan. Pero ang nakakapagtaka, Natoy, ang lakas-lakas pa rin niya sa kabila ng kanyang edad. Akalain mo nakakaakyat pa rin siya sa mga puno para lang makakuha ng tuba. Sa bagay yun ang kinasanayan ng katawan niya. Oy, kayong dalawa dyan, Natoy, Larry. Magtatrabaho ba kayo o titingin na lang? Sambit na wika iyon ng tatay ni Natoy na napadaan sa kanilang kinatatayuan. Maya-maya pa'y dumating na rin ang isa sa kanyang kaibigan na nagtatrabaho rin sa kanilang tubaan. Wika pa nga ni Marcelito. Uy, kayong dalawa, magtrabaho na tayo. Sigurado akong napagalitan kayo ni Tatay Tiago kasi nakita akong dumaan dito. Ayan kasi, pinapatagal nyo pa ang pag-akyat sa puno. Bakit kaya hindi na lang doon kayo mag-usap? Tarantado ka ba, Marcelito? Paano kami makakapag-usap ni Natoy sa itaas ng puno? Ang lalaki ng agwat ng mga puno ng nyug rito. Tama na, tara na't magtrabaho na tayo. Mamaya niyan magawin na naman dito si Itay. Pare-pareho na tayong mapagalitan. Maya-maya pa'y umakyat ng 3 upang kumuha ng tuba. Iniipon nila ang lahat ng kanilang nakukuha na may kanya-kanyang sariling dalang galon na kanilang pinaglalagyan. Pagpatak ng 12:00 ng tanghali, isa-isa na silang nagbababaan upang kumain ng kanilang pananghalian habang daladala ang kani-kanilang baon. Naiwan sa taas ng puno si Natoy, kaya naman tinawag na ni Larry at Marcelito. Wika pa ng dalawa habang sinisigawan nito na nandoon pa rin sa puno ng nyug. Wala ka na bang balak bumaba, Natoy? Tirik na ang araw 12:00 na. Oras na ng pananghalian. Malamang may ginagawa na naman yan dyan. Sigurado akong tinitikman na naman yan ng tuba. Alam mo naman yung si Natoy, di ba? Napakahilig uminom. Sigurado yun, Marcelito. Tingnan mo mamaya pagbaba niyan. Namumula na naman ang mukha niya dahil sa epekto ng tuba. Dahan-dahan na ngang bumababa si Natoy ng puno ng nyug habang nakatali sa kanyang katawan ng kanyang mga nakuhang tuba na nakalagay sa maliliit na galon. Sambit pa nga ni Natoy sa kanyang pagbaba habang namumula ang muka at may tama na sa ininom nitong tuba. Medyo mapakla pa yung nandito sa punong ito. Pero ayos na rin. Tinamaan nga ako ng bagya Halata naman sa'yo, Natoy Naku, kapag napansin niya ni Tatay Tiago, mapapagalitan ka na naman nun. Halika na't sumabay ka na sa amin kumain para mawala-wala naman yung tama mo. Doon tayo sa lilim ng malaking punong yon. Bahagya nilang iniwan ang kanilang mga daladalang tuba. Subalit itong si Natoy ay dinalang isang maliit na galon sa kadailanang wala umano siyang dalang tubig. Talaga naman itong si Natoy, ginagawa mong tubig yung tuba. Pakla-pakla pa niyan Hindi pa nga napapadaan yan sa proseso.
Kaya ka pinatigil ng tatay mo sa pag-aaral dahil dyan. Palibhasa kayo nagmamay-ari ng tubaang ito. Ang dami mo namang sinasabi, Larry. Kumain ka na nga. Mamaya pagkatapos natin kumain, ubusin natin to. Para habang nagtatrabaho tayo ganadong ganado. Idadamay mo pa kami ni Marcelito sa kalokohan mo, Natoy. Mamaya niyan mawalan pa kami ng hanap buhay rito. Bahala ka dyan. Basta kami ni Marcelito kakain na. Hindi na napigilan ng dalawa itong si Natoy. Matapos nga nitong kumain, muli nitong tinungga ang kanyang daladalang tuba. Subalit habang patuloy ito sa kanyang pag-inom, lumapit sa kanilang tatlo si Lolo Maning at kinausap itong si Natoy. Sambit na wika pa nga nito sa kanya nang, Natoy, mukhang napapadalas naman yata ang pag-iinom mo. Hindi na rin maganda yan sa iyong atay. At maaaring magkaroon ka pa ng karamdaman dahil dyan. Pasalamat ka at mabuti ang tatay mo. Sermon lang inaabot mo sa kanya. Lolo Maning naman, hindi naman masama ito sa katawan. Natural na alak lang ho ito na nanggaling sa puno. Maganda nga ho ito sa katawan kaysa doon sa mga nabibili sa tindahan. Halika ho, Lolo Maning. Tagay ho muna dito. Maaga pa naman para magtrabaho. Larry at Marcelito, alalayan nyo yang kaibigan ninyo. Huwag nyo nang pakyatin ang puno. Mamaya niyan madisgrasya pa yan at mahulog. Kami na hong bahala sa kanya, Lolo Maning. Huwag nyo na ho siyang alalahanin. Umalis na ang matanda sa ilalim ng malaking puno ng akasya na muli nang bumalik sa kanyang trabaho upang makalikom ng kinakailangang tuba. Hanggang sa makatulog na lamang itong si Natoy sa ilalim ng malaking punong yon. Muli na ring bumalik si Larry at Marcelito sa kani-kanilang ginagawa. Makalipas lamang ilang minuto, narinig na nga nila ang boses ni Tatay Tiago na pinapagalitan itong si Natoy. Anak, Natoy, gumising ka nga riyan. Lasing ka na naman. Wala ka na bang magawang maayos, Natoy? Tugong wika naman ni Natoy sa kanyang itay habang wala pa ito sa kanyang sarili. Pasensya na ho kayo, tay. Nakaidlip po ako Nakaidlip ka dahil sa kalasingan mo. Hindi ka naman dating ganyan, Natoy. Magmula lamang na mawala ang iyong inay, nagkaganyan ka na. Ano bang gagawin ko sa iyong bata ka? Bilang kaalaman patungkol sa pagkamatay ng nanay ni Natoy, pinasakitan umano ito ng manggagaway na nagbigay karamdaman sa kanyang inay. At dahil sa karamdamang kanyang natamo, matagal itong nanatili sa ospital at hindi naniwala sa albularyo na mas lalong lalala ang karamdaman ng kanilang inay kung doon lamang ito mananatili. Sa kadahilan ng hindi pang pisikal ang karamdaman noon ng kanyang inay, kung di pang espiritual. Subalit dahil nga sa meron silang salapi na nanggagaling sa kanilang hanap buhay sa patubaan, nanatili ng ilang buwan sa ospital ang kanyang inay hanggang sa doon na ito mabawian ng buhay. At magmula noon, ang nag-iisa nilang anak na si Natoy ay nagsimula ng maging isang lasinggero na dinamdam ang pagkawala ng kanyang inay at ipinangako sa kanyang sarili na siya mismong papas lang sa mga manggagaway. Subalit ni isang ideya ay wala siya noon na kahit nga ang ibig sabihin ng manggagaway ay hindi niya alam, ngunit sa tuwing nalalasing ito ay madalas niya yung binabanggit. Muling wika pa ng kanyang itay kay Natoy. Halika na't alalayan kitang pauwi sa bahay. Kalimutan mo na, anak, ang nangyari sa nanay mo. Wala na tayong magagawa roon. 2 taon na ang nakalipas nang pumanaw siya. Hindi yun maaari sa akin, tay. Ipinapangako ko sa iyo na ako mismong papas lang sa mga manggagaway na yun. Ipahinga mo na lamang yan, anak. Ipaubayan na lamang natin sa itaas ang mga nangyari sa iyong inay. Alisin mo na yan sa puso mo. Ang paghihiganti ay hindi nararapat.
At ayaw kong mapahama ka anak. Dalawa na lamang tayong magkasama rito. At mababaliw ako kung pati sakaling ikaw ay matulad sa nangyari sa iyong inay. Madaling nakatulog si Natoy pagdating sa kanilang tahanan. Samantalang ang kanyang itay naman ay muling bumalik sa kanilang patubaan. Kinabukasan ng umaga, muling tumulong itong si Natoy sa pagkuha ng mga tuba. Subalit habang abala siya sa kanyang pagakyat, hindi niya napansin na may ahas na pala sa ibabaw ng niyog na kanyang inakyatan. Napasigaw ito sa pagkakatuklaw sa kanya na madali namang inalalaya ni Larry sa pagbaba. Ano, kaya pa ba, Natoy? Daan-daan lang tayo. Baka naman pareho tayong lumagpak sa lupa nito. Akin at itatali ko ng maayos ang katawan mo sa lubid para naman dahan-dahan ang pagbaba natin. Maya-maya pa sa kanilang pagbaba, nakaabang na si Lolo Maning, pati na rin ang kanyang itay. Madaling sinipsip ng matanda ang sugat nito at ngumuya ng dahon ng nito na kanyang gagamiting panglunas sa kagat ng ahas. Matapos iyon ay unti-unting nawala ng malay si Natoy. Pangsamantala itong inihiga sa maliit na kubo sa bukid hanggang sa kinahaponan. Muli na itong nanumbalik sa kanyang ulirat habang bahagya pang namamaga ang kanyang braso. Sambit na wika pa ni Lolo Maning na nasa kanyang tabi at nagbabantay sa kanyang pagtulog. Natoy, maayos na ba ang pakiramdam mo? Maayos na ho at nawala na yung pagkahilo ko. Pabuti naman kung ganon. Pinagbantay na ako rito ng iyong itay at hindi na ako pinagtrabaho pa. Gusto mo bang mainom ng tubig? Kung maaari lamang ho, kahit na isang baso. Madaling kumuha ang matanda sa kanyang daladalang bahong tubig. Subalit bago iniabot sa kanya, napansin niyang may ibinubulong ito sa baso at iniihip sa tubig bago ipinainom sa kanya. Dahil doon ay nagkaroon siya ng pagkakataon na magtanong. Sinamantala niya na ang oras na yun at nagwika sa matanda nang, Lolo Maning, di ba ho kayo ang unang gumamot sa inay ko? Pasensya na ho kung nabuksan ko uli ito. Pero kilala niyo ho ba ang mga manggagaway na pumaslang sa aking inay? Napabuntong hininga ang matanda sa tanong na iyon ni Natoy. Matagal ito bago nakasagot. Naanimoy pinag-iisipan ang kanyang sasabihin upang makaiwas na rin sa gulo. Natoy, sa tagal ko ng paninilbihan sa inyo, masama rin sa aking kalooban ang pagkawala ng iyong inay. Subalit sa mga oras na yun, ay hindi sila naniwala sa akin. Sino nga ba naman ako para pakinggan? Isang hamak na magtutuba lamang. Kilala ko ang pumaslang sa iyong inay. Subalit wala ako sa posisyon para makialam sa gulo ninyo. Sino ho? Mga malalakas na manggagaway na naninirahan sa bundok ng Malaybalay. Malamang ay pinagawa lamang yon sa kanila sa kadailanang hindi naman nila kilala ang iyong inay. May kalayuan din ang bundok na yon, kaya kung nais mong magigante, kalimutan mo na lamang, Natoy. Tugong wika naman ni Natoy sa mga sinabi ng matanda. Hindi po pwede yun. Ipinangako ko sa aking sarili, pati na rin sa puntod ng aking inay, na hahanapin ko ang mga manggagaway na yun. Lolo Maning, maaari niyo ba akong tulungan? Sambit ng matanda habang nakatingin kay Natoy. Ayaw kong mapahama ka, iho. 2 taon ang nakalipas na nahimik lamang ako sa nangyari sa iyong inay. Subalit sa 2 taong iyon, dala-dala ko sa aking konsensya ang pasakit na kanyang naramdaman habang nandoon siya sa ospital. Ayaw ko mang gawin ito pero
Magtulungan na lamang tayo na supilin sila upang hindi na maulit sa ibang tao ang nangyari sa iyong inay. Ano ho ang kinakailangan kong gawin? Bukas ng gabi ay magtungo ka sa aking kubo. May ipagkakaloob ako sa iyo. Subalit wag mong ipapaalam sa iyong itay. Dahil alam kong hindi siya papayag. Sa kadahilanang dalawa na lamang kayong magkasama at ayaw kanyang mapahamak. Ako hong bahala, Lolo Maning. Wag ho kayong mag-alala sa akin at hindi ko rin ho ipapaalam sa aking itay. Maya-maya pa'y dumating na si Larry, pati na rin si Marcelito. O ano, kamusta ka na, Natoy? Kaya mo na bang maglakad? O kinakailangan kitang alalayan? Kaya ko na, Larry. Ginamot ako ni Lolo Maning. Maayos na rin ang pakiramdam ko. Mabuti naman kung ganon. Nag-alala sa'yo si Tatay Tiago. Napaluha nga kanina eh. Mag-iingat ka kasi. Alam mo namang mahal na mahal ka nun. Oo na, Toy. Napatalikod nga si Tatay Tiago para lang hindi ipakita ang kanyang pagluha. O ano, tara na. Nakalis ng ibang trabahante rito. Lolo Maning, tara na ho. Sige, at mauna na kayo. May gagawin pa ako rito. Susunod na lamang ako. Nagpaiwan ng matanda sa may kubo. Hindi nila alam kung anong gagawin nito roon. Subalit habang patuloy na naglalakad si Natoy, pasulyap-sulyap niya itong tinitingnan, habang ang matanda naman ay may sinusulyapan sa malaking puno ng akasya. Hindi niya napansin na nakatingin din pala roon si Larry. Hanggang sa bigla na nga itong magwika ng, "Tingnan mo, Marcelito, oh. Oy, Natoy. Ayun si Lolo Maning, na para bang may hinahanap dun sa may puno ng akasya. Kakaiba rin talaga ang matandang ito. Napaka-weirdo." Pabayaan nyo na. Hindi natin alam kung anong uri ng pagkatao yan si Lolo Maning. Pero napakagaling niya manggamot. Kung wala nga siya kanina, siguradong patay na rin ako. Kinabukasan ng hapon, matapos ang pangunguha ni Natoy ng tuba, dumiretso ito sa tahanan ni Lolo Maning. Sa kadahilan ang araw na iyon ay ang araw ng pahinga ng matanda. At sa kanyang pagdating nga roon, dinatnan niya itong nagdarasal habang nakaharap sa kanyang altar. Iniwang bukas ang kanyang pintuan, kaya naman dire-diretso na itong sinatoy hanggang sa masipat niya nga itong nakaluhod na may nakasinding 3 kandila sa may altar. Nanahimik lamang siya sa pagpasok sa loob ng tahanan. Habang inihintay ang matanda na matapos sa kanyang pagdarasal, nagmasid-masid siya habang nakaupo at sinusulyapan ang mga medalyon na nakasabit sa may dingding. Namangha siya sa kanyang nakita. Sa kadahilanang hindi pala basta-basta ang matandang yun, na nananahimik lamang sa kanila bilang trabahanting magtutuba. 1 oras din ang nakalipas hanggang sa matapos na ito sa kanyang pagdarasal. Wika pa ng matanda kay Natoy, "Mabuti naman at nakarating ka. Ang akala ko hindi mo ako paniniwalaan." Naniniwala ho ako sa inyo, Lolo Maning. Pasensya na ho kung medyo napaga yata ako. Naabala ko yata ang pagdarasal ninyo. "Hindi naman, iho. Patungkol nga pala sa ipagkakaloob ko sa iyo. Kakatapos ko lamang itong pakainin ng dasal. Tanggapin mo ang kwintas na ito na may nakalagay na bato mo." Para saan naman ho ito? "Yan lamang naman ang magpoprotekta sa iyo kung sakaling gamitan ka ng mahika ng mga manggagaway. Maliban pa dyan, kasama ang mga dasal na ito na kinakailangan mong kabisahin." Paano ho kung hindi ko makabisa? "Hindi ka maaaring sumabak sa laban kung ni isang bala ay wala kang daladala. Kinakailangan mo yang kabisahin upang hindi ka matulad sa iyong inay." Sige ho. Araw-araw ko itong dadalhin sa may tubaan upang sa mga bakanting oras ko, dahan-dahan ko siyang pag-aaralan. "Mabuti naman kung gano'n, Natoy. Dahil kung hindi ka desidido,
Babawiin ko sa iyo ang mutya ng bato mo, pati na rin ang mga dasal na iyong tangan-tangan. Wag naman ho, Lolo Maning. Ipinapangako ko sa inyo, kakabisahin ko ang lahat ng ito para sa aking inay. Pumarito ka sa may abuhan. May ipapainom ako sa iyo. Maupo ka rito. Madaling kumuha ang matanda ng pulang ballpen. May isinulat ito sa isang papel at saka nagsiga ng apoy sa may abuhan. Maya-maya pa'y sinunog ang papel na iyon, kung saan niya isinulat ang mga letra na hindi pa rin maintindihan ni Natoy sa mga oras na iyon. Inilagay ang abo ng papel sa may baso, saka ito nilagyan ng tubig at hinalo. Inumin mo ang tubig na ito. Nangingitim na ho yan sa papel ng abo na sinunog ninyo. Bakit niyo ipapainom pa sa akin? Marumi na ho ang tubig sa baso. Huwag ka ng maraming tanong, Natoy. May mga lati ng papel na yon at sinunog ko yon upang agarang magkaroon ka ng kabal sa iyong katawan. Gayon na rin ang proteksyon sa iyong espiritual at na hindi ka mapakialaman ni numan. Ganun ho ba yun? Bilisan mo nang uminom. Kapag tuba ang ibinibigay sa iyo, napakabilis mong uminom. Samantalang ang proteksyon na para sa iyo, pinag-iisipan mo pa. Dahan-dahang kinuha ni Natoy ang baso. Pinagmasdan pa nito ang itim na tubig na nanggaling sa nasunog na papel, saka nito tuluyang ininom. Maya-maya pa'y nakaramdam siya ng paninindig ng kanyang balahibo, pati na rin sa kanyang anit sa ulo na parabang kumakapal ang kanyang balat. Hindi niya may paliwanag sa mga oras na yun ang kanyang nararamdaman. Palibhasa yun ang pinakaunang dasal na pumasok sa kanyang katawan. Patuloy niya pa itong pinakikiramdaman hanggang sa hindi na nakatiis ang matanda. Nagsalita na ito sa kanya at sinabi ang patungkol sa kanyang ininom. Naninibago ka ba, Natoy? Oo, Lolo Maning. Kanina ho kasi parang sa may anit lamang ng ulo ko ang kumakapal. Ngayon buong katawan ko na ho, na parang ang kapal-kapal ng buong balat ko. Ngayon ko lamang ho naramdaman ng ganito. Masasanay ka rin, Natoy. Kabal ang tawag dyan. Masusubukan mo ang katangiang yan pagdating ng taktang araw. Isama mo pa ang batoo mo na nasa iyong katawan ngayon. Sige na't maaari ka nang muwi sa inyong tahanan at baka hanapin ka pa ni Tiago. Lumabas na ng bahay si Natoy. Suot-suot ang kwintas ng batoo mo habang nakalagay sa kanyang bulsa ang kinakailangan nitong kabisahin. Pagdating niya sa kanilang tahanan, hinihintay na pala siya ng kanyang itay habang nakahain na ang pagkain para sa kanilang gabihan. Wika pa nga nito sa kanya habang naghihintay ito sa may pintuan na nagbabasa ng dyaryo. Anak, mukhang ginabi ka na yata ngayon sa pag-uwi. Saan ka ba nanggaling? Tugong wika naman ni Natoy. Napakwento lang ho tay kila Larry, kaya medyo inabot na ho ng dilim. Siya nga pala tay, kailan po ulit tayo papasyal sa puntod ng inay? Siguro sa 1 linggo, anak. Sa ngayon kasi abala pa tayo sa pagkuha ng mga tuba. Ito kasi ang tamang panahon para makapag-impok tayo ng marami na maaari nating may benta. Halika na't kumain na muna tayo para maagang makapagpahinga. Matapos ngang makakain ng magama, nagmamadaling inugasan ni Natoy ang mga plato at saka pumasok sa kanyang silid, dala-dala ang lampara. Binuklat niya ang papel na ibinigay sa kanya ng matanda. Dali-dali niya yung binasa sa pag-aakalang maunawaan niya ang mga nakasulat roon na nasa lingwaheng Latin. Pabulong na wika pa nga niya sa kanyang sarili habang napapakamot sa kanyang ulo. Anong klaseng salita naman ito? Pinaglalaroan yata ako ng matandang yun .
Muli niya na lamang isinaayos ang papel hanggang sa natulog na lamang si Natoy. Kinabukasan ng umaga'y nagmamadali siyang nagtungo sa tubaan. Hinanap nito ang matanda at nakita niya nga roon na nasa ibabaw na ng puno ng nyug na kumukuha ng tuba. Sa kabila ng ginagawa nito, pinababa niya ang matanda sa may puno at saka sila muling nag-usap. Wika pa ni Natoy. Lolo Maning, pasensya na ho kung naabala kayo ha. Pero hindi ko maunawaan ang ibinigay ninyong nakasulat sa may papel. Papaano ko kung kakabisahin yun? Siya nga pala, nakalimutan ko ring sabihin sa'yo. Ituturo ko na lamang sa'yo ang tamang pagbabasa nun, pati na rin ang ibig sabihin ng mga letra. Mas mainam pa nga ho, Lolo Maning. Kasi baka magkamali-mali ako eh. Yun pa ang ikasira ko ng bait. O siya, halika at magtungo muna tayo sa ilalim ng malaking punong akasyang yon, habang hindi pa naglilibot ang iyong itay. Madali ang tinuruan ng matanda kung papaano basahin ang nakasulat sa letrang Latin. Pati na rin ang ibig sabihin ng mga ito. Nauunawaan mo na ba, iho? Oo, yun lang pala yun. Marami yung salamat sa paggabay, Lolo Maning. Sige ho't maaari na kayong bumalik sa trabaho at baka mapansin pa tayo rito ni Itay. Sa pagalis ng matanda, ipinagpatuloy ni Natoy ang pagbabasa hanggang sa lumapit na itong si Larry, pati na rin si Marcelito. Aba, Natoy, mukhang may pinagkakaabalahan ka na yata. Wala ka na bang balak umakyat ng puno? Ano ba yung binabasa mo? Sunod-sunod na pagtatanong ni Larry na para bang naninibago kay Natoy dahil sa kakaibang kinikilos nito na sobrang seryoso sa kanyang binabasa. Mukhang may love letter na yata si Natoy. Huwag na natin siyang abalahin, Larry. Minsan na nga lang yan magseryoso, di ba? Oy, kayong dalawa, kumuha na nga lang kayo ng tuba. Hindi yung kung ano-anong iniisip nyo sa akin. Pag kayo nakita ni Itay rito, bahala kayo. Hindi ko kayo ipagtatanggol. Sasabihin kong pumipetex kayo. Grabe ka naman sa amin, Natoy. Ano ba kasi ang pinagkakaabalahan mo? Baka naman pwede kami dyan. Umalis na nga kayong dalawa rito. Ayan na, papalapit na si Itay. Nagmamadali ang dalawa na umakyat ng puno ng nyug. Samantalang itong si Natoy ay nanatili pa rin sa ilalim ng punong akasya. Subalit dumaan lang ang kanyang Itay at pinabayaan lamang siya sa kanyang ginagawa. Araw-araw na naging ganoon ang routine ni Natoy hanggang sa makalipas ang mahigit na 1 buwan. Nakabisa niya ang binigay sa kanya ng matanda. Subalit ang inaakala niyang tapos na ang lahat ng iyon. Muli pang may ibinigay sa kanya bilang karagdagan ng manong kalaman na kanyang kinakailangan. Ang akala ko tapos na, Lolo Maning. Pero bakit parang parami ho yata ng parami? Natawa lamang ang matanda sa sinabi ni Natoy at saka ito nagwika ng, Pasalamat ka nga, iho. Dahil ang mga kinakailangan mong orasyon ay madali kong ipinagkakaloob sa iyo. Samantalang noong araw, bago ko pagkalooban ng kinakailangan kong orasyon, kailangan ko munang ipagsibak ng kahoy ang aking guro at ipagigib na rin ang tubig na kanyang kinakailangan. Ganun ho ba? Ganoon na nga, iho. Kaya pagbutihin mo ang pag-aaral dahil alam kong nangako ka sa puntod ng iyong inay na ipag-iiganti mo siya sa mga pumaslang sa kanyang manggagaway. Tama ho kayo. Pagbubutihin ko ho. Medyo may kabagalan bago lubusang natutunan ni Natoy. Umabot pa siya ng 4 na buwan at isa pa'y patago-tago lamang siya sa kanyang Itay upang hindi malaman ang kanyang pag-aaral at hindi mapornada ang pinaplano nilang dalawa ni Lolo Maning na salakayin ng tahanan ng mga manggagaway na naninirahan sa bundok ng Malaybalay. Oy, Natoy,
Mukhang hindi ka na yata tumutulong sa amin ah. Ang kinukuha mo na lamang na tuba ay pang sarili mo. Alam ko namang kayang-kaya nyo na yan at hindi nyo na kinakailangan ng tulong ko. At saka ang kinukuha ko lang naman dyan pang patulog lang. Kukunti nga lang ito O konti ba yan? Kalahating galon din yan ah. Hayaan nyo na ako. Ang mahalaga nandito ang presensya ko. At saka nanghihina ang katawan ko kapag hindi nakakainom ng tuba. Naku, malala ka na Natoy. Sige, diyan ka na at magtatrabaho na kami ni Marcelito. Maya-maya ay naisipan ni Natoy na gumawa ng isang bitag para sa kanyang maaaring maipulutan sa araw na yon. Matapos niyang may sagawang patibong, muli itong bumalik sa kanyang pagbabasa. At nang makalipas ng ilang oras, napansin niyang gumagalaw na ang bitag na kanyang ginawa. Dali-dali niya itong pinuntahan at tiningnan kung anong uri ng hayop ang nahuli sa kanyang bitag. Wika pa niya sa kanyang sarili. Jackpot talaga. Kapag siniswerte ka nga naman, oo. Isang ligaw na manok ang napunta rito sa aming bukid. Ayos. May iihawin na ako. Pansamantalang itinabi ni Natoy ang kanyang pinag-aaralan. Inuha ang manok at saka ito binawian ng buhay. Dali-dali siyang kumuha ng tubig malapit sa kanilang bukid. Nagsiga ng apoy sa 3 biyak na bato. Sa kanya ito doon pinakuluan. Maya-maya pa nang matapos niya ng malisa ng balahibo. Dinarang niya ang manok sa nagbabagang apoy habang nakatuhog ito sa patpat ng kahoy. Dahil sa bango at pagpiga ng kalamansi, madali iyong naamoy ni Larry. Gayon din itong si Marcelito. At sinunso nila kung saan nanggagaling ang amoy na yon, pati na rin ang usok. At habang nakatago si Natoy sa masukal na damuhan, kung saan niya mismo iniihaw ang manok, narinig niya ang boses ng dalawa habang patuloy na hinahanap ang pinanggagalingan ng mabangong amoy. Sambit na wika pa nga ni Larry habang papalapit sa kanya. Marcelito, hindi ako nagkakamali. Siguradong si Natoy na naman ang may pakana niyan. Malamang ay gumawa na naman ng bitag yun rito. Pero nagutom ako sa amoy ng manok. Napakabango. Ang sarap nun isawsaw sa kalamansi na may toyo. Tapos lagyan mo pa ng 3 pirasong sili. Nasipat ni Natoy na papalapit na sa kanyang dalawa. Kaya naman biniro niya ito sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanyang boses. Anong ginagawa niyo rito? Teritoryo ito ng mga duwende. Mga tampalasan. Umalis na kayo rito. Dahil kung hindi, mamamagay ang inyong pag-aari. Larry, narinig mo ba yung narinig ko? Oo Marcelito, narinig ko. Magpapagoyo ka pa ba dyan kay Natoy? Malamang si Natoy ang may pakana noon. Oy Natoy, lumabas ka na nga riyan. Bistado ka na. Kitang-kita na rito yung usok. Kaya huwag ka na magpanggap dyan. Lumabas si Natoy na nanggaling sa masukal na gubat. Bit-bit ang manok na kanyang inihaw habang pinapatakam ang dalawa. Ang lalakas naman ng pang-amoy ninyo. Akalain mo yung natuntun nyo ako rito. Halika kayong dalawa. Siguro naman na hindi kayo makakatanggi sa akin ngayon. May masarap na pulutan. May kasama pang libreng tuba. Ano? Simulan na ba natin to? Sa bagay pwede na. Papahapon na rin naman. Maya-maya lang ay magsisipag-alisan ng mga tao ron sa pagkuha ng tuba. Hindi kaya hanapin tayo ni Tatay Tiago? Oo nga Larry, baka hanapin tayo. Mapagalitan pa tayo nun. Mabuti ang sinatoy Sanay na yan sa galit ng tatay niya. Huwag niyo na yung isipin. Ang isipin niyo kapag akong nagalit sa inyo, hindi ko kayo papansinin. Ano Larry? Pagbibigyan ba natin yung alok ni Natoy? Huwag na kayo magdalawang isip pa. Kung sakaling mabibitin tayo sa tuba, kahit na dumilim na rito kayang-kaya ko pa rin umakyat sa puno para kumuha ng tuba. Dali na, huwag na kayong mahiya. Kayo na nga itong nililibre. Napilitan ng dalawa na makijaming kay Natoy.
At habang patuloy silang umiinom sa masukal na kagubatang yun, unti-unti nilang napapansin na dahan-dahan na ring dumidilim sa paligid. Wika pa ni Marcelito habang sila'y patuloy na umiinom. Natoy, Larry. Total, malapit na rin nating maubos yung tuba. At saka lasing na rin ako eh. Siguro tama na yan. Baka naman magpagulong-gulong tayo mamaya sa pagbaba. Problema ba yun, Marcelito? Pwede naman tayong matulog dyan sa maliit na kubo. Para kinabukasan diretso trabaho na tayo. Naku Natoy, nandyan ka na naman sa pangudyok mo. Hindi ka ba hanapin ni Tatay Tiago? Sabihin na nga natin hindi ka hanapin. Paano naman kami? Pamilyado na kaming tao ni Marcelito. Mabuti ka nga, wala kang masyadong iniisip eh. Wala kang batang pinapagatas. Puro sarili mo lang iniisip mo. Kasalanan ko ba yun? Ang aga nyo kasi nag-asawa eh. Kaya ayan, hindi nyo ma-enjoy ang buhay nyo. Pati ang oras nyo limitado. O ano, kukuha pa ba? Naputol ang pagsasalita ni Natoy. Nang sabay-sabay silang makakita ng isang malaking uri ng ibon at nanggaling iyon sa mataas na puno ng nyog. Wika pa nga nito sa dalawa habang kinukusot ang kanika nilang mata dahil sa kanilang nakita. Mukhang may kasama yata tayo rito. Hindi pa naman siguro tayo lasing at maliwanag ang buwan sa oras na ito. Nakita nyo rin ba ang nakita ko? Hindi yun basta-bastang ibon lang. Halos kasing laki na natin ang nilalang na yon. Biglang nawala ang pagkalasing ko nung makita ko yun. Ano bang ibig sabihin mo natin patungkol dun? Aswang. Yun ang pakiramdam ko sa nakita natin. Bakit Natoy? May alam ka ba patungkol sa aswang? Nabasa ko ang patungkol dun sa librong ibinigay sa akin ni Lolo Maning. Lolo Maning? Ano namang kinalaman ni Lolo Maning doon? Isa lamang yung magtutuba na tulad namin. Huwag ka ng maraming tanong, Larry. Umalis na lamang tayo rito. Kesa mapahamak kayo. Nagmamadali silang naglakad pa ibaba ng bukid. Subalit batid nilang may sumusunod sa kanila at nanggagaling iyon sa himpapawid na palipat-lipat ng puno. Sambit pa ni Natoy na bahagyang napahinto sa kanilang paglalakad at muling napatingala sa puno ng nyog na kanilang dinaanan. Inabala mo na nga kami sa aming pag-iinom. Hanggang dito ba naman susundan mo pa kami? Makakatikim ka sa aking nilalang ka. Napansin ni Larry at Marcelito na bumubulong ng mga salita itong si Natoy. Subalit ni isa roon ay wala silang maunawaan. Ano yung ginagawa mo Natoy? Bakit bulong ka ng bulong sa iyong kamay? Nahihibang ka na ba? Panoorin nyo na lang dalawa ang gagawin ko. Ginamitan niyo ni Natoy ng kanyang natutunang tigalpo. Iniihip niya ito sa nilalang hanggang sa kumaripas ito ng kanyang paglipad papalayo kila Natoy. Yan ang napapala mo. Sa susunod pa na abalahin mo pa kami. Sigurado akong may kalalagyan ka na. Ano ba yung ginawa mo Natoy? Parang kakaiba yun ah. Iniihip mo lang sa hangin pero halatang nasaktan ng nilalang na yun. Paano mong natutunan yan? Hindi mapigil ang pagtatanong ni Larry habang nagtataka ito at manghang-mangha sa ginawang iyon ni Natoy. Tugong wika pa ni Natoy na. Kay Lolo Maning mismo. Lolo Maning? Naalala niyo ba yung madalas kong pinagkakaabalahan? Ang lahat ng iyon ay nanggaling kay Lolo Maning. Kaya kung ano man yung nakita nyo ngayong gabi, pati na rin ang inyong nasaksihan, huwag nyo na lamang na ipagsabi kahit na kanino. Para naman hindi sila mawerdoan sa akin, lalong-lalo na si Tay. Kasunod na pagtatanong pa ni Larry. Ang ibig sabihin mo ba ay may kaalaman niyang si Lolo Maning? Tumpak, Larry. Napakasimple lang ng matandang yun, ni hindi man lamang nagyayabang ng kanyang kaalaman. Kaya pala kahit na matanda na siya, ang lakas pa rin ng katawan niya na umakyat ng puno. Biruin mo yun,
Ang pinakamatanda sa ating si Lolo Maning ay hindi pala basta-bastang matanda. Pwede rin ba kaming magpaturo sa kanya? Yan ang hindi ko masasagot, Marcelito. Naawa lamang sa akin ang matanda. Alam niyo naman siguro yung patungkol sa aking inay. Kung bakit siya pumanaw. Dahil sa kalapastanganan ng mga manggagaway. At dahil doon, patago akong tinuruan ni Lolo Maning. Sige, maasahan mo kami natoy patungkol dyan. Walang ibang makakaalam kung di tayo lang rin mismo. Salamat sa inyong dalawa. O paano ba yan? Maghihiwa-hiwalay na tayo sa dang ito. Maya-maya pa'y naghiwa-hiwalay na nga sila sa pakros na daan. Subalit sa ang inaakala ni Natoy na nilubayan na siya ng nilalang na kanina'y sumusunod sa kanila. Nagkamali siya roon. Sa kadahilanang may kalayuan pa ang kanilang tahanan nang muli itong magparamdam. Akala ko ba lubusan na siyang lumayo? Nanahimik lang pala ng saglit. Mukhang sinusubukan mo talagang kakayanan ko. Imbis na dumiretsyong papauwi itong si Natoy, mas pinili niyang niligaw ng daan ang nilalang upang hindi matukoy ang kanilang tahanan. Hanggang sa uminto siya sa may gubat na medyo may kalayuan sa kanilang lugar na bibihirang daanan ng tao. Sinigawan niya ito at hinamong magpakita sa kanya ng harap-harapan upang maramdaman niya ang kanyang hinahanap. Sa ilang minuto lamang na nakalipas, may isang lalaking lumabas na nanggaling sa dilim. Subalit hindi niya ito mamukhaan. Dahil na rin sa kung ano-anong inilagay nito sa kanyang katawan pati na rin sa mukha. Hanggang sa dahan-dahan itong lumalapit sa kanya. Ni kahit na isang saplot ay wala ito. At nagwika sa kanya nang, "Narinig ko ang boses mong hinahamon mo ko. Napakalakas naman ang loob mo, bata. Pero aaminin ko sa'yo, masakit din ang ipinaramdam mo sa akin. Gumamit ka pa ng tigalpo." Wika naman ni Natoy sa nilalang na walang takot na humarap sa kanya. "Yan ang napapala mo. Mukhang hindi ka taga rito sa aming lugar. Kung ako sa'yo, habang maaga pa'y umalis ka na. Kung ayaw mong mawalan ng buhay dito sa aming baluarte." "Nagpapatawa ka yata, bata. Hindi ka ba nakakaramdam ng kilabot sa iyong katawan kapag kaharap mo ko?" Ikaw ang nagpapatawa. Paano akong makakaramdam ng kilabot sa'yo? Niwala ka pa sa kalingkingan ng aking kaalaman. Sige, kung yan ang ninanais mo, binigyan na kita ng pagkakataon na umalis. Subalit mas pinipili mo yatang mamatay. Bigla iyong nawala sa harapan ni Natoy. Nagulat na lamang siya nang biglang pinagkakalmot ang kanyang likuran at ang mahabang buhok nito ay pumapasok sa kanyang tenga pati na rin sa kanyang ilong at bibig habang pumupulupot naman sa kanyang leeg ang iba roon. Anong klaseng nilalang ito? Aray ko, ang sakit. Itigil mo na yung ginagawa mo. Para bang kinakalikot ang buong tenga ko. Kadiri naman ang buhok mo. Baho. Hanggang sa naisipan ni Natoy, nahugutin ang kanyang tabak na kanyang ginagamit sa pagkukuha ng tuba. Dahil nga sa wala na siyang pagkakataon para magusal, patuloy pa rin ang paggalaw ng buhok nito sa kanyang bibig. At imbis na maitarak niya ang tabak na kanyang tangan-tangan, unti-unti siyang nauubusan ng lakas hanggang sa mabitawan niya na ang tabak na kanya sanang gagamiting pamaslang. Ito na yata ang katapusan ko sa mundong ito. Pero hindi pwede. Hindi ko pa naipagiganti ang aking inay. Pero hinang-hina na ang katawan ko sa ginagawa ng nilalang na to. Maya-maya pa'y narinig niya ang tinig ni Lolo Maning. "Bitawan mo ang batang yan. Ako ang labanan mo. Lolo Maning, tulungan niyo ho ako." Binitawan ng nilalang na wala ng malay si Natoy. Naubusan ito ng hangin sa kanyang katawan
Dahil na rin sa pagbara ng buhok nito sa kanyang bibig at ilong na naging dahilan ng kanyang pagkawala ng malay. At nung gabing iyon, hindi niya na alam ang mga kasunod na nangyari hanggang sa nagising na lamang siya kinabukasan na nandoon na siya sa tahanan ni Lolo Maning. Lolo Maning? Ano na hong nangyari? Itay, bakit nandito na ho kayo? Pinuntahan ko siya mismo sa inyong tahanan. Bilang iyong magulang, nag-aalala siya sa iyo. Kaya sinabi kong nandirito ka sa aking tahanan. Ano bang ginagawa mo, anak? Magpapakamatay ka ba? Sabi sa akin ni Maning, kung hindi raw siya dumating kagabi, malamang ay wala ka ng buhay ngayon. Baka pinagpepiesta na ang katawan mo nung nilalang na yun. Pasensya na ho, tay. Hindi ko ho alam na ganun kalakas yun. Ang akala ko kasi sapat na ang kaalaman ko. Pero kulang pa pala. Ang lakas pa ng loob ko na hamunin yun. Maging aral na lamang yon sa iyo, iho. Hindi mo maaaring ipagyabang ang iyong kaalaman sa kadahilan ng hindi mo masusukat ang lakas ng iyong kaharap. Maaaring may kabal ka nga sa iyong katawan. Subalit sa ginawa niya sa iyo, nawalan ka naman ng malay. At dahil doon, maaari niya nang gawin ang lahat ng pwedeng gawin niya sa iyo hanggang sa lubusan kang mawala ng buhay. Hindi ko nga ho naisip yun. Ang akala ko'y makikipaglaban siya sa akin ng harap-harapan. Hindi pala. Umatake siya sa aking likuran hanggang sa hindi na ako makagalaw. Marami hong salamat, Lolo Maning. Huwag kang magpasalamat sa akin. Hindi mo pa oras, iho. Hindi pa tapos ang iyong layunin. Siya nga ho pala. Anong ginawa niyo sa nilalang? Kasama na siya ngayon ni kamatayan at malamang sa mga oras na ito, sinusunog na ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Mang Maning, maraming salamat sa pagligtas ng buhay ng anak ko. Gayon na rin sa pag-amin mo sa akin. Patungkol sa layunin ng aking anak sa mga manggagaway, huwag mo pa rin ho siyang pababayaan hanggang sa may sagawa niya ang kanyang layunin. Alam ko naman nung hindi ko siya mapipigilan. Ikaw na hong bahala sa aking anak, Mang Maning. Ipinapaubaya ko na ho siya sa'yo. Sinabi niyo na ho sa aking, itay? Oo, Natoy. Kesa naman may mangyari sa iyong masama, baka masisi ko pa ang aking sarili. Mabuti na yung ipaalam natin sa kanya upang magkaroon ka ng basbas sa iyong gagawin. Hindi naman siya tumutol sa iyong plano dahil alam niyang yon ang magpapasaya sa iyo at magpapatigil sa iyong pag-inom. Marami hong salamat, tay. Hayaan niyo ho at pagbubutihin ko. Basta mag-iingat ka lamang, anak. Hindi basta-basta ang kinakalaban mo. May mga itim silang kakayanan. At sa pamamagitan noon, wala silang awang pumapas lang sa kanilang binibiktima. Ako nang bahala sa kanya, Tiago. Pangsamantala mong ipaubaya sa akin ang pangangalaga sa kanya hanggang sa tuluyan ng maging sapat ang kanyang kakayanan upang harapin ang mga manggagaway. Natoy, maligo ka na roon. Napakabaho mo. Sige ho, Lolo Maning. Itay, maiwan ko na ho muna kayo dyan. At habang naliligo itong si Natoy, patuloy niyang dinadampi ang kanyang likuran sa pagbabaka sakaling nagtamo siya ng maraming sugat. Subalit tuwang-tuwa siya roon ni kahit na isa man lamang ay wala siyang natamo, gayon na rin sa kanyang leeg. Sambit na wika pa ni Natoy sa kanyang sarili habang patuloy niyang sinasabon ang kanyang katawan dahil na rin sa sobrang baho nito na kumapit ang amoy ng nilalang na yun dahil sa pagkakadikit nito sa kanyang likuran. Pinapahanga ako ng matandang yun. Tunay ngang sinasabi niya sa aking kabal dahil kung hindi totoo yun, siguradong napakarami ng sugat sa aking likuran. Sa muling pagbabalik ni Natoy sa tahanan ni Lolo Maning, wala na roon ang kanyang itay at ayon pa sa matanda, bumalik na ito sa kanilang patubaan at nag-iwan ng salapi kay Lolo Maning bilang panggastos umano ni Natoy sa kanyang pananatili roon. Wika pa ng matanda kay Natoy.
Napakabait ng iyong itay, Natoy. Malawak ang kanyang pangunawa. Heto nga palang yung salapi. Panggastos mo sa iyong pananatili rito. Mabait ho talaga si Itay. Kahit na nga ba mukhang masungit yun. Pero ang kabaliktaran naman nun ay kabutihang loob. Sa inyo na ho ang salaping yan, Lolo Maning. Sobra-sobra na hong pang-aabala ko sa inyo. Makaganti lamang sa mga manggagaway na yun. Hindi na kinuha ni Natoy ang salapi. Kahit na nga ba'y pinagpipilitan niyon sa kanya ng matanda. Hanggang sa napilitan na lamang yung tanggapin. At sa araw ding yun, muli silang nagpatuloy sa pag-aaral upang lubusang makabisa ni Natoy ang lahat ng kanyang kinakailangan. Nagbigay rin ng maraming pagsusulit ang matanda upang makasigurong gumagana ang kanyang mga pinag-aralan at makaiwas na rin ito sa kanyang kapahamakan. Makalipas ang 1 linggo, napatungo roon si Larry at Marcelito sa kadahilan ng pareho na sila ni Lolo Maning na hindi nagtutungo sa patubaan. May daladala ang dalawa na 1 galong tuba at ayon pa umano sa kanila, ipinagkaloob yun sa kanila ni Tatay Tiago upang pasyalan si Natoy sa tahanan ni Lolo Maning. Bungad na wika pa ni Natoy sa pagbukas ng pintuan. Oh, himala, kayong dalawa ba talaga yan? At may daladala pa kayong tuba? Biglang napatakam itong si Natoy na para bang uhaw na uhaw nang makita ang daladala nilang tuba. Napalunok ka pa ng laway mo, no? Alam naming 1 linggo ka nang walang tagay-tagay dahil pinagbabawalan ka ni Lolo Maning. Tama ba, Natoy? Eh ano naman ngayon? Bakit ayaw mo ba ng daladala namin? Sige, kung ayaw mo, aalis na lang kaming dalawa ni Marcelito. Pero syempre hindi namin iiwan ang daladala naming tuba. Ipinagkaloob sa amin to ni Tatay Tiago at hindi ito para sa'yo, no? Biro lang kayo namang dalawa. Pasok kayo. Ay, iba talaga kapag uhaw na uhaw. Ang galing mag-asikaso. Ano bang maaaring pulutan natin dyan? Wala tayong pulutan eh. Bagoong meron dito. Pwede na yon kesa wala. Oy, nandirito pala kayong dalawa. Kamusta naman doon sa patubaan? Magandang hapon ho, Lolo Maning. Pasensya na ho kayo sa biglaan naming pagdating. Namiss lamang ho namin itong aming kaibigan. Maayos naman ho ron. Tulad pa rin ho ng dati. Mabuti naman kung ganon. Natoy, ngayon lamang kita papayagang uminom. At pagkatapos niyan, ipangako mo sa akin hindi ka naiinom ng tuba. Sa kadahilan ng hindi yan magandang ehemplo, lalo pat pinasok mo ang mundo ng espiritual. Sambit na wika naman ni Natoy. Ipinapangako ko sa inyo, Lolo Maning. Ito na ho ang huling araw ng pag-iinom ko ng tuba. Pinagbigyan ko lamang ho ang 2 ito. Sos, pinagbigyan. Halatang halata ka naman kanina na uhaw ka. Gagawin mo pa kaming dahilan, Natoy. Pero tamang sinabi ni Lolo Maning. Dapat ay maging ehemplo ka. Kasi hindi basta-basta yung pinapasok mo, Natoy. Malaking obligasyon ang nakaatang sa'yo. Paano kang kakaawaan ng espiritu kung ikaw mismo pasaway? Bakit may alam ka, Larry? Hindi mo na may tatanong. Dating manggagamot ang lolo ko. Pero nang namayapa siya, niwala man lamang sa amin ni isang nagmana ng kanyang kaalaman. Hindi ko alam kung bakit. Sa bagay kasi nung panahon na namayapa ang lolo ko. 8 taong gulang pa lamang ako noon. Pero siguro kung nasa 8 gulang na ako, siguradong ako ang kukuha ng lahat ng kaalaman ng lolo ko. Wala na nga siya ni isang gamit na iniwan sa amin eh. At ang pagkakaalam ko ay itinapon na ng aming lola sa Rumaragas ang ilog. Ah, kaya pala. Sayang naman. Di bale, simulan na natin ang tagay. Kumuha ng basong mapagtatagayan itong si Natoy. At sa pagbukas nga ni Larry ng galon, amoy na amoy ni Natoy ang tuba habang patuloy niya itong nilalanghap. Ay grabe, ang bango. 1 linggo rin ang nakalipas. Ito na ang huli, magbabagong buhay na ako at kakalimutan ko na ang alak. Mabuti naman, Natoy.
Dahil kahit ako ay hindi napapayag na muli ka pang uminom, itinatago mo ang iyong sarili sa alak upang maibsan lamang ang iyong nararamdaman sa pagkawala ng iyong inay. Kinabukasan ng umaga, sa bahay na ni Lolo Maning natulog ang dalawa sa kadahilanang langong-lango ito sa tuba na hindi na kayang maglakad at makauwi pa. Maagang gumising itong si Larry at Marcelito, pati na rin si Natoy. Subalit sa kanilang paghahanda, wala na roon si Lolo Maning na hindi nagpaalam kung saan ito nagtungo. Nagtimpla ng kape si Natoy para sa kanilang tatlo at naghanda rin ng kamoting kahoy para sa kanilang almusalan. Uwi ka pa ni Larry habang pinipiga ang kanyang ulo. Ang sakit ng ulo ko, Natoy. Biruin mong naubos natin ang tubang yun. 3 lamang tayong tumibag. Kulang pa nga sa akin yun eh. Palibasa, sanay na sanay kang uminom. Huwag mo na nga kami itulad sa'yo. Pero nangako ka na kagabi, ito na yung pinakahuling inom mo. Oo, alam ko. Kaya nga nang sinabi ko yun hindi pa ako lasing. Para naman matandaan yung totoong sinasabi ko. O ito ng kape nyo. Kumain na rin kayo ng kamuting kahoy para magkalaman yung sikmura ninyo. Ikaw Marcelito, ayos lang bang pakiramdam mo? Ayos naman, Natoy. Medyo may kunting kirot lang sa ulo ko. Pero maya-maya lang mawawala na ito. Diretso ba kayo ngayon sa patubaan? Oo, diretso na kami roon. Para naman hindi kami magalitan ng pamilya namin. Paano yan? Wala kayong dalang damit? Yun, akala mo, Natoy. Alam naming matibay ka sa inuman. Kaya nagpasiguro na kami ng masusuot. Nandoon sa plastic sa may aligi ng tahanan. Ayos ah. Pinaghandaan nyo talagang pagpunta rito. Sige na't magkape na kayo't kumain. Para makaligo na kayo't makapaganda. Sakto yan. Tanggal ang sakit ng ulo ninyo. Matapos makapaganda ng dalawa, umalis na ito sa tahanan ni Lolo Maning. Subalit nagtataka si Natoy kung bakit hindi pa bumabalik ang matanda. Ilang oras niya rin itong hinintay, subalit lumipas na lamang ang tanghalian. Hindi pa rin bumabalik si Lolo Maning. Patuloy niyang sinipat ang labas ng tahanan sa pagbabaka sakaling nandudoon lamang ito. Ngunit ni kahit nayabag ng matanda ay wala siyang marinig doon. Patuloy ang kanyang pag-aalala kung saan na nga ba ito nagtungo. Bandang 5:00 na ng hapon, nangakmang lalabas na siya ng tahanan upang magtungo sa patubaan. Sa pagbabaka sakaling nandudoon lamang ito. At sa hindi niya inaasahan, biglang dumating ang matanda sa may pintuan na nagwika sa kanya ng, "Saan ka pupunta, Natoy?" "Hahanapin ko sana kayo. Saan ho ba kayo galing?" "Nagtungo ako sa ibaba ng bundok ng Malaybalay at napagalaman kong marami ang nangangailangan ng tulong roon na patuloy na ginagambala ng mga manggagaway. Bukas na bukas rin, Natoy. Magtutungo tayo sa ibaba ng bundok na yon. Yun ang iyong pagkakataon upang harapin sila sa pamamagitan ng kanilang pinipinsala." "Marami hong salamat, Lolo Maning. Handa na ho akong harapin sila." Kinabukasan, pasikat pa lamang ng araw ay nakahanda na ang dalawa. Madali silang nagtungo sa ibaba ng bundok ng Malaybalay. At sa kanilang pagdating roon, may 2 kalalakihang nakahilata sa may banig. Ang isa roon ay putol na ang 2 paa dahil sa pasakit na kanilang natamo na ipinaparamdam ng mga manggagaway. Sambit pa ng isang matandang babaeng nanduroon patungkol sa mga namiminsala sa kanilang lugar. "Maraming salamat sa inyong pagbisita rito. Matagal ng panahon na walang nagagawi ng mga tulad ninyo sa aming lugar. Wala naman kaming kakayanan na harapin ang mga nagpapasakit sa mga taong naninirahan dito. Maawa ho kayo sa amin. Tulungan niyo ho kami sa lugar naming ito."
Wika pa ni Natoy sa matandang babae. Saan ho bang tahanan ng mga manggagaway? At bakit hindi na lang ho kayo umalis rito? Hindi kami maaaring umalis rito, iho. Nandirito ang aming kabuhayan. Ang tahanan ng mga manggagaway ay nanduroon sa tuktok ng bundok na yon. Subalit madalas silang napapadaan dito kapag bumababa sila ng bundok. Pagtatanong pa ni Natoy kay Lolo Maning. Dediretso na ho ba tayo doon, Lolo Maning? Hindi na natin kinakailangang magtungo roon, Natoy. Nasa harapan mo na ang solusyon kung papaano sila uubusin. Dahil kung sa pisikal na paraan natin sila haharapin, hindi natin sila kakayanin roon at siguradong marami na ang kanilang lahi. Gamitin mo ang nakabisa mo sa libreta at sa pamamaraan ng pagpapasapi. Lahat sila ay maaari nating tawagin at tayo na mismo ang may hawak ng kanilang espiritu. Nasa atin ang pagpapasya kung ikukulong lang ba natin sila sa bote o tuluyang papaslangin. Simulan mo na, Natoy. Nandirito lamang ako sa iyong likuran na nakahawak sa iyong balikat. Patuloy na nag-usal si Natoy hanggang sa maya-maya pa ay sumapi ng nagpapasakit sa dalawang lalaking yun at nagwika sa kanila ng, Bago ang mukha mo sa akin. Sino ka ba? Hindi niyo ko kilala, pero alam ko kung anong uri kayo at kayo ang lahi na pumaslang sa aking nanay. Mahigit 2 taon din ang nakalipas at pinaghandaan ko ang pagkakataong ito upang ako mismo ang pumaslang sa inyo. Ano ang pinagsasasabi mo? Nahihibang ka na bang bata ka? Baka may naaalala pa kayong pangalang Ellen na pinasakitan ninyo't pinaslang nang walang kalaban-laban. Sa dami ng pinaslang namin, sa tingin mo ba maaalala pa namin yon? Pero may mga litrato kami rito ng aming mga napaslang. Koleksyon namin niyon bilang patunay na malakas kami at hindi kami basta-bastang manggagaway. Tingnan ninyo ang pangalang Helen. Sigurado akong nandiyan ang pangalan ng nanay ko. Naaalala ko na ang pangalang Helen na asawa ng isang maperang magtutuba. Ikaw pala ang anak niya. Paano mong natutunan ang kalamang ito? Sabat na wika naman ng matandang si Lolo Maning. Dahil sa akin at ipapaubaya ko ang buhay ninyo sa kanyang kamay. Dahil sa kalapastangan ng ginawa ninyo sa kanyang magulang. Kahit na magsama pa kayo, hindi ninyo kami mapapaslang. Ganoon ba? Napakalakas naman yata ng tiwala ninyo sa inyong sarili. Lolo Maning, alalayan niyo ho ako. Tatawagin ko pa ang lahat ng mga kasama nito upang sabay-sabay na silang mapaslang sa pamamagitan ng katawan ng lalaking ito. Nandito lamang ako, iho, sa iyong likuran. Nakaalalay ang kakayanan ko upang hindi ka magapi ng mga yan. Maya-maya pa'y sumanib ng espiritu ng mga manggagaway at ang lahat ng iyon ay pinaslang ni Natoy. Wala ni isa siyang itinira upang wala nang magasik ng kasamaan sa lugar na iyon. Napaluha ang matandang babae dahil sa sobrang pasasalamat nito kay Natoy hanggang sa napayakap pa nga ito at nagwika sa kanya ng, Maraming salamat sa inyo, iho. Magaling na rin ang aking apo. Wala hong anuman yon. Hindi na ho kayo gagambalain ng mga manggagaway. Winakasan na ho namin ang kanilang paghahari-harian dito. Magaling ang ginawa mo, Natoy. Subalit kinakailangan na nating umuwi. Muli na tayong babalik sa ating trabaho. Bilang magtutuba, alalahanin mong ipinangako mo sa akin na hindi ka na muling iinom, lalo pat na ipagiganti mo na ang iyong inay. Oho, Lolo Maning. Isa ho akong dating lasinggero, pero hindi na ho ngayon. Subalit babansagan pa rin kitang lasinggerong antingero. Okay mga kahiwaga. Maraming salamat sa nagpadala sa atin ng kwento na itinago natin sa pangalang Natoy. At shoutout kay Ma'am Karen from Japan.
Marami pong salamat sa pagbibigay ng super thanks. Ingat po kayo palagi dyan. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Simulan na natin ang kwento ni Natoy.